po ang last day ng 2023. Kumusta na ang mga anak ng Diyos? Kamusta na yung mga New Year's resolution natin noong January? Kamusta na yung mga sinasabi natin sa Panginoon na, God, mula ngayon, mag-worship ako lagi sa iyo, lahat, i-offer ko sa iyo lahat. Ibibigay ko ang lahat-lahat sa buhay ko. Kamusta yung mga yung katabi mo? Kamusta na yung mga relationships na meron siya? Kamusta na yung buhay Kristiyano? Isang taon na hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Kasama natin siya doon sa mga highs and lows ng buhay natin. Kasama natin siya doon sa mga victories na natamo natin. Kasama natin siya at ibinibigay niya lahat ng mga pangangailangan natin. Lahat ng mga possessions natin, galing yan sa Panginoon. Yung mga pagpapala na tinatamo mo sa trabaho mo, galing yan sa Panginoon. Yung mga nararamdaman mong mga magagandang relationship na meron ka ngayon, galing din yan sa Panginoon. Kaya karapat dapat lang purihin ang ating Diyos. Amen? Today is our yada. Pupurihin natin at dadakilahin natin ang ating Panginoong Jesus. Naalala ko po, kapag nakakita ako ng isang turtle on top of a fence post, sabi ng isang African proverb, ang turtle na yan, hindi yan napapunta dyan nang walang tulong. Merong naglagay sa kanya sa taas. Sa mga panahon na nakikita natin yung ganda ng paligid, ang sarap-sarap ng simoy ng hangin, ang daming mga pagpapala, ang daming mga ibinibigay ng Diyos sa atin. Feel natin na importante tayo, mahal na mahal tayo ng Panginoon at mahal na mahal tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Kapatid, merong tumulong sa iyo. Merong naglagay sa iyo ng lahat ng pagpapalang yan. Amen? Sapagkat siya na may hawak ng buhay mo, siya ngayon ang pupurihin natin. Siya ngayon ang dadakilain natin. Sapagkat ang sabi po sa Psalms 100, tayong lahat ay tumayo. Sabi dito, shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him, singing with joy. Acknowledge that the Lord is good. He made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. Amen? His unfailing love continues forever and His faithfulness continues to each generation. Sa buong isang taon ng 2023, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Sa buong isang taon, kasama mo siya. Oo, minsan bumabagsak tayo, pero itinatayo niya tayo. Siya ang wind beneath our wings. Siya ang tumutulong sa'yo, siya ang nakaalalay sa'yo, siya ang lakas mo, at siya ang buong buhay mo. Kaya sa oras na ito, lalo mong ibigay ang buong buhay na yan sa Panginoon. Oh Heavenly Father, we are here to worship and adore your name, O God. Hallelujah. Kumilos ka sa amin, O God. The secret of life is letting go. The secret of love is letting it show. In all that I do, in all that I say, right here in this moment. The power of prayer is in a humble cry. The power of change is giving my life and laying it down at your feet, right here in this moment.
control, and let all that is within me lift up to you and say, I am yours and yours alone, completely. This journey of life is a search for truth. This journey of faith is following you every step of the way, through the joy and the pain, right here in this moment. Take my heart, take my soul, I surrender. Yes, God, we give to you and all that is within me. Lift up to you and say, I am yours and yours alone. Completely. Take my heart, take my soul. I surrender everything to your control, and let all that is within me lift up to you and say, I am yours and yours alone, completely. Right here, right now, and for the rest of my life, hear me say, take my heart, take my soul. I surrender everything to your control, and let all that is within me lift up to you and say, I am yours and yours alone, completely. Take my heart, take my soul, oh God. Yes, God, we surrender everything to your control, and all that is within me lift up to you and say, I am yours and yours alone, completely. Take my heart, take my soul. I surrender everything to your control, and let all that is within me lift up to you and say, I am yours and yours alone, completely. Take my heart, yes, God. Take my soul, I surrender everything to your control, and let all that is within me lift up to you and say, I am yours and yours alone, completely. Take my heart, take my soul. I surrender everything to your control, and let all that is within me lift up to you and say, I am yours and yours alone, completely. I am yours and yours alone, completely.
Opo, Panginoon, ang buhay na to, sa'yo ito. Ang aming isipan, ang aming puso, ang aming mga bibig, ang lahat-lahat, pati ang aming mata, pati ang aming bulsa, ang nais ay papurihan at dakilain ka. Sapagkat kami ay iyong-iyo. Ini-offer namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang maghari, ikaw ang manguna, ikaw ang mag-glorify. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka naming papupurihan, patuloy ka naming dadakilain, patuloy naming itataas at iluluklok ka dyan sa trono kung saan ka karapat-dapat maluklok, O Diyos. Ang buong buhay namin ay patuloy naming inaalay sa iyo na tapat, makapangyarihan naming Panginoon. Sa iyo ang papuri, ang pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ay Yada. Isang celebration ng pagpupuri natin sa Panginoon. Dadakilain natin ang ating Diyos. Pero ang sabi po sa Bible, hindi tayo pwedeng magbigay ng papuri sa Panginoon kung meron tayong hinanakit o meron tayong ingit sa kapwa natin. Kaya sa oras na ito, bago tayo tuluyang magpuri sa Panginoon, yakapin mo, kamayan mo, batiin mo, ibeso-beso mo ang iyong kapatid sapagkat kasama mo siya na magbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa Panginoon? Amen! Amen. Sabi sa Psalms 145, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His gratefulness no one can fathom. Hallelujah! Praise the Lord!
beyond the end, before beginning, eternal one, Creator God, you made the world and it was good. All in all, self-sufficient, so high above, but never distant, made for your love, fashioned from dust. You gave us breath, and it was good. All glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever, the praise is yours. And all glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever, the praise is yours. We hid our face, separated, betrayed your heart, our glory faded, went our own way, gave up on love, but you would not, for you are good. You sent your Son for our forgiveness, you run to us, you kept your promise. Light of the world, there on the cross, you drank the cup, for you are good. All glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever, the praise is yours. All glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever, the praise is yours. All glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever, the praise is glory to God, for you are good. Glory to God, for you are good. Glory to God, for you are good. And all glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever, the praise is yours. And all glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever, the praise is yours. Glory to God, for you are good. Glory to God, for you are good.
give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I'll give you all my worship. I'll give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. Hallelujah, worthy of my Hallelujah. You're worthy of our praise. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. You deserve all praises, all glory, and all honor. Hallelujah. Hallelujah. Wala na kaming mahihiling pa, Panginoon, kundi ang mamalagi sa presensya mo. We praise you, Jesus. Hallelujah. 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 You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. Yes, oh God. For there I find you waiting. Hallelujah. And there I find relief. Yes, with all our hearts, oh God. So with all my heart, I worship. And unto you I sing. For you alone deserve
and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. You alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much. Hallelujah. Jesus, love you so much. Lord, I love you, my soul sings in your presence.
you so much, Jesus. Love you so much. I love you so much, Jesus. Love you so This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Minsan pong si Lindsay Clegg ay ng London ay nagbebenta ng property. Nakakuha siya ng isang client, ng isang buyer. Sabi niya, sige, puntahan po natin yung building na yon. Kaya lang pagpunta niya doon sa warehouse na tinitinda niya, dahil yung warehouse na yon ay empty for months, kinakailangan na ng repairs. Yung mga vandals, talaga namang sinira na nila yung lugar, binasag yung mga bintana, sinira yung mga pader, pinagdodrawingan nilang lahat. Tapos, yung mga basura, inilagay nila sa isang tabi. Kaya hiyang-hiya naman si Mr. Clegg. Sabi niya doon sa prospective buyer niya, sabi niya, ito na lang pong mga broken windows na to, aayusin ko na lamang po. Tapos, magpapadala po ako dito ng mga crew para ayusin din yung mga sira-sirang mga pinto at saka sira-sirang mga bubong. Tapos, yung pong mga tagalinis, padadala ko rin dito para maglinis po sila. Alisin nila yung mga dumi na iniwan dito ng mga pumapasok po dito ng walang paalam. Yung buyer, tumingin lang sa kanya, sabi, forget about the repairs. Kapag binili ko ang place na to, I'm going to build something completely different. Dahil hindi ko kailangan ng building, kailangan ko ay ang site na ito, ang lugar na ito. Kung ikukumpara po natin ang renovation na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ang mga efforts natin to improve ourselves, to improve our lives, ay hindi talaga mahalaga. Kahit ano kasing isip natin, plano natin, kung paano natin mababago ang sarili natin, kung paano tayo makakasunod ng tama, kung paano magiging maayos at kulugod-lugod tayo sa Panginoon, hindi ito epekto. Kasi babalik at babalik tayo doon sa dati nating sarili. Nabubuhay at nabubuhay yung sinasabi natin na namatay na anak ng Panginoon at eto na ako ngayon, pero minsan pag nagugulat, lumalabas yung dating tayo. Ang gusto po ng Panginoon ay to make all things new. Babaguhin tayo ng Panginoon at ang gusto niya ay yung site. Ang gusto niya ay yung lugar at yung permission mo para mag-build ang Panginoon ng isang panibagong tao sa iyo. Hindi po interesado ang Panginoon sa pagtatry natin na i-fix itong sarili natin bago tayo lumapit sa Kanya. Lumapit na tayo sa Kanya habang hindi pa natin talaga kayang-kaya at talaga namang hindi natin kakayanin na i-fix ang sarili natin. Kasi ang gusto ng Panginoon, Siya ang gagawa ng bagong ikaw. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Sabay-sabay po natin basahin ang ating text sa umagang ito. Isaiah 43:18 and 19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making away the wilderness and the streams in the wasteland. This coming 2024, God is doing something new. And He wants us to have a new beginning.
dakila namin at makapangyarihang Panginoon. Sa oras na ito, sa pag-aaralan namin ng iyong banal na salita, sa pag-claim namin ng mga pangako mo sa amin, hayaan niyo po, Panginoon, na mag-glorify ka sa umagang ito sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang writing po na ito ni Isaiah sa mga Israelita ay dumating nung ang mga Israelita ay down na down sa buhay nila. Nung sila ay in captivity pa lamang. Nung wala na silang kahit ano sa buhay nila, lahat ng meron sila, lahat ng kayamanan na meron sila, nawala ng lahat. Yung akala nila ay mga kasama at mga kaibigan nila, tinalikuran na silang lahat, naho-homesick na sila sa kanilang sinilangang bayan dahil in captive nga po sila. At yung mga promise ng Panginoon sa kanila, gustong-gusto na nilang makuha, pero hindi nila makuha. Kaya nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah. Ang first verses po ng Isaiah 43, nagpakilala muli ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon kung ano yung mga nagawa na niya at kung ano yung mga kaya niyang gawin at mga bagay na gagawin pa rin niya. Sa verses 16 to 19, sa mga verses na to, sinasabi ng God, ako yung God na gumawa ng way doon sa wilderness. Ako yung God na nagpart ng Red Sea. Ako yung God na nagpanalo sa inyo sa labanan. Ako yung God na kapag kumaawit kayo, kasama ninyo sa labanan, kaya nananalo kayo. Ako yung God na nagpanalo kay David doon sa Goliath na kanyang kalaban. Ako yung God na nagsara ng bibig ng mga lions nung si Daniel ay itapon doon. Ako yung God na kasama ni Shadrach, Meshach, and Abednego doon sa hurno na nag-aapoy. Kaya hindi sila nasunog. Nagpakilala ang God at sinabi ng God na ako ang Diyos na iyon na gumawa ng himala. Ako yung God na nag-alis sa'yo sa addiction na yan. Ako ang God na nagpagaling ng sakit at karamdaman mo kahit cancer pa yan, kahit anong klaseng karamdaman pa yan, pinagaling ko. Ako ang God na nag-save ng family mo. Ako ang God na nagbigay sa'yo ng katalinuhan, kaya nandyan ka ngayon sa napakagandang trabaho mo. Ako ang God na nagbibigay sa'yo ng success, kaya with flying colors ang natatanggap mo na grades sa school. Ako ang God na nagpapapasa sa'yo, nagbibigay ng katalinuhan para makapasa ka sa lahat ng mga exams. Ako ang God na nagbigay sa iyo ng magandang pamilya. Nagbigay sa iyo ng mga connections. Ako ang nagbigay sa iyo ng power, ng kalakasan. Ako ang Diyos na tumugon sa mga panalangin mo. Sinasabi ng Panginoon na iyan ang mga ginawa ko na sa iyo. At marami pa akong kayang gawin. Year 2023, kasama natin ang Panginoon sa highs and lows ng buhay natin. Kasama natin ang Panginoon sa bawat tagumpay. Kasama natin ang Panginoon sa bawat success na natanggap natin, sa bawat miracle na natanggap natin, sa bawat answered prayer na meron tayo, ang Panginoon ang kasama natin. At kasama din natin siya sa tuwing tayo'y bumabagsak. Siya ang nagtayo sa atin. Ang Panginoon din ang kasama natin sa tuwing tayo iiyak sapagkat siya ang nagpupunas ng bawat luha na yon. Ang Panginoon ang kasama natin sa lahat ng sandali. Kaya nararapat lamang na papurihan siya. Amen? Bawat promotion na natanggap mo, sa Kanya galing. Ang bawat answered prayer, yung bawat minimithi mo na ibinigay niya, sa Kanya yan. Yung magandang bahay na meron ka ngayon, sa Kanya galing yan. Lahat ng mga bagay na natatanggap natin, galing yan sa Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon sa Isaiah 43, sa mga Israelita at sa bawat isa sa atin, na huwag mo akong limitahan sa mga kaya ko pang gawin. Dahil hindi lang yang mga bagay na yan ang kaya ko pang gawin sa buhay mo. Hindi lang yan ang kaya kong gawin sa family mo. Hindi lang yung mga pagpapalang yan ang pwede mong tanggapin mula sa akin. Hindi lang yung mga miracles na yan ang kaya kong ibigay sa iyo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, sa relationship mo. Continue to expect good things from me. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita.
Dahil may mga gagawin ako that is nothing compared sa mga nagawa ko na noon. Nakakita tayo ng mga himala sa buhay natin. Tinugon tayo ng Panginoon sa mga prayers natin. Pero ngayong taon na to, higit pa dyan ang gagawin ng Diyos. Amen? Dahil ang Panginoon natin is still at work. Ang Panginoon natin is still moving. Ang Panginoon natin ay kaya pa rin gumawa ng himala sa buhay natin. So mag-expect talaga tayo ng mas maraming breakthrough sa year 2024. Mag-expect tayo ng mas malalaking favor mula sa Panginoon. Mag-expect tayo ng mas maraming blessing. Mag-expect din tayo ng mas malaking growth. Hindi lang sa number ng mga members ng church, kundi maging sa spiritual growth na meron ka. Sabi mo sa katabi mo, this year, lalago na ako. Ano nga bang ina-expect mo sa journey mo sa 2024? Sabi ng Panginoon, meron akong new beginning sa iyo. Merong isang bagong simula. At para ma-embrace natin ang new beginning na yan na galing sa ating Panginoon, ang gusto ng Panginoon ay, sabi niya sa verse 18 ng chapter 43 ng Isaiah, forget the former things, do not dwell on the past. Sinasabi ng Panginoon that we have to change our focus. Kung gusto mong i-embrace ang new beginning na yan, na ibibigay sa iyo ng Panginoon, kinakailangan mong tigilan yung paglingon-lingon mo sa likod and start looking ahead. We have to change our focus. Sabihin mo sa katabi mo, change your focus. Change your focus. Sabi ng God sa verse 18, forget the former things, do not dwell on the past. Bakit natin kalilimutan? Kasi sinasabi ng Panginoon, pag lingon ka ng lingon sa likod, hindi mo makikita kung saan ka talaga patutungo. Kung gusto mo na mag-move on, kung gusto mo ng mga new things in Christ, kung gusto mo ng mga bagong learnings, we have to change our focus. Dahil hindi tayo pwedeng mag-depend upon our past victories para masustain tayo nito. Kaya sinasabi ng Panginoon sa verse 18, forget the former things. Ang mga anak ng Israel ay napakaraming victory na natamasan nila. Simula pa lang dun sa Egypt, nung kuhanin sila doon ng Panginoon, lahat ng mga salot na naranasan ng mga pumipigil sa kanila, tapos lahat ng kayamanan ng Egypt, dala-dala nila sa pag-alis nila. Simula pa lang doon, na-conquer na nila ang iba't ibang lugar, pati yung Red Sea na part, lahat ng pagpapala na tanggap nila. Pati yung mga gera, na kung titingnan mo, hindi naman talaga sila dapat manalo eh. Sa number ng mga kawal, talo sila eh. Sa lakas, sa gamit, talo sila. Pero dahil kasama nila ang Panginoon, na-survive nila at naging successful, victorious ang bawat laban na meron sila. Yan din ang nangyayari sa atin. Hindi ka ba nagtataka? Ang daming mas magagaling sa'yo, pero bakit ikaw ang merong favor mula sa boss mo? Di ba? Minsan nakikipag-usap ako doon sa pantry ministers po natin, sabi daw sa kanya nung tindera sa palengke, alam mo, pag ikaw ang bumili sa akin, ang dami kong benta sa maghapon. Kaya bumili ka na sa akin araw-araw. Kasi yung blessing ng Panginoon, yung favor ng Panginoon, dumadaloy sa bawat isa sa kanyang mga anak. Naranasan natin ang lahat ng mga victories na yan at dahil yan sa Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon, ako yun eh. Ako yung God na nagbigay sa iyo ng victory noong 2023. Kaya lang ang problema, ang mga Israelita ngayon ay in captive. Pagkatapos ng napakaraming victories na meron sila, natanggap nila, hindi nila alam ngayon kung paano sila magiging free mula sa captivity. Kinakailangan nila
ng bagong lakas. Kinakailangan nila ng bagong miracle. Kinakailangan nila ng bagong pagkilos ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, hindi mo lang dapat tingnan yung mga ginawa ko noon. Kasi ang nangyayari, itong mga Israelita, tinitingnan nila yung noon, talaga namang paglumaban kami, kinakatakutan kami, naglalakad pa lang kami, pinapalibutan pa lamang namin ng Jericho. Natatakot ng lahat, nanginginig na sa amin ng lahat. Kahit sinong kalaban namin, kahit gano'ng karami, mag-awitan lang kami, magsigawan lang kami, manggulat lang kami, nananalo kami sa labanan. Kinikwento kasi yun ng mga matatanda. Doon sa kanilang mga apo, sa kanilang mga anak. At doon na lang sila nagsistay sa mga victories nila sa past. Ang question po ay hindi kung gaano karaming victory ang natanggap mo sa Panginoon noon. Ang question, ano ang gusto mong gawin ng Diyos sa iyo ngayon? Ano ang gusto mong mangyari sa buhay Kristiyano mo ngayon sa 2024? Wag na po natin, tigilan na natin yung pagpuri doon sa mga nakaraan natin. Nung ako'y bata pa, naku, galing-galing ko. Ngayon ang usapan. Forget the former things. Tingnan mo yung katabi mo. Ngayon ang mahalaga. Anong gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo? Anong gusto mong miracle ang matanggap mo mula sa Panginoon? First, you have to change your focus. Change your focus kasi hindi po natin dapat na i-allow ang mga past failures na ito to possess us. Para makapag-move on tayo, para mag-grab natin yung mga new beginnings na iniaalok sa atin ng Panginoon, hindi natin dapat i-allow yung past failures to possess you. Kaya ang sabi sa verse 18, do not dwell on the past. Itong mga Israelita, talagang nag-fail sila. Miserable na yung buhay nila. Kasi every time na makakatanggap sila ng blessing sa Panginoon, anong binabalik nila? Kasalanan. Every time na bibigyan sila ng Panginoon ng pagpapala na templo, anong ginagawa nila? Idol worshiping. Kapag sinasabi ng Panginoon sa kanila ang katotohanan, nagsisinungaling sila sa harapan ng Panginoon. Pag binibigay ng Panginoon ang kanyang mga command sa kanila para sa ikabubuti nila, ang dami nilang suggestions. Kapag binibigyan sila ng Panginoon ng kayamanan, ginagamit nila ang kanilang kayamanan para mang-abuso ng mga mahihirap. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay sa kanila, nireject nila ang Panginoon. Ang children of Israel ay hindi nagde-deserve na makatanggap anything from God. Yet, minahal pa rin sila ng Panginoon. Dami nilang palpak sa buhay nila. Ang dami nilang mga maling decisions, pero ang gusto pa rin ng Panginoon ay bigyan sila ng new beginning. Tayo rin naman, di ba? Dami nating palpak. Ang dami nating mga maling nasasabi, maling nagagawa, maling mga desisyon, pero minamahal pa rin tayo ng Panginoon. At ang sabi niya, see, I am doing a new thing. Hindi ng Panginoon kinokondem ang kanyang mga anak sa nangyari sa nakaraan, sa mga failures noon. Ang ginagawa pa nga niya, pinapatayo niya. Binibigyan niya ng panibagong lakas. Dahil walang magagawa ang tao para baguhin ang kanyang sarili. Instead, ang Panginoon, iniaalok niya lagi yung kamay niya para tulungan na makatayo ang mga tao na bumabagsak. In effect, sinasabi ng Panginoon na kalimutan mo na ang nakaraan, bibigyan kita ng bagong opportunity to start over. Isaiah 55:7 says, let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon. Ganyan ang Panginoon natin, nagpapatawad. Pag nagkamali ka, iiyak ka sa isang sulok, iaalok niya ang kamay niya sa iyo.
Papahirin niya yung bawat luha mo. Pag pinagpilitan mo yung gusto mo at nasaktan ka, ang Panginoon pa rin ang lalapit sa iyo at bibigyan ka niya ng new beginning. Ganyan kabuti ang Diyos na sinasamba mo. Dahil hindi po tayo makapupunta sa anumang magagandang iniaalok na new beginning sa atin ng Panginoon hanggat hindi natin naiintindihan na hindi tayo dapat nabubuhay on yesterday's faith. We have to change our focus and don't live on yesterday's faith. Hindi tayo pwedeng mabuhay doon sa, noon kasi ginagawa ko to eh. Noon kasi, ganito ako kasigla sa Panginoon eh. Noon kasi nangangaral ako eh. Ang tinatanong at tinitingnan ng Panginoon, ngayon, kumusta ka na? Mula sa Passover, na-cross sa mga Israelites sa Red Sea, na-conquer nila ang land of Canaan, nagtayo sila ng isang napakagandang building, ng temple, tapos yung mga children of Israel, ando doon, namumuhay sila, yung miracles ng Panginoon talagang na-overwhelm ang bawat isa sa kanila. Yet, yung pananampalataya na meron sila, naging stagnant na lang. Hindi na nag-grow. At ang lagi nilang iniisip, noon kasi. Kaya pa kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng iyon muli sa buhay natin? Kayang-kaya. Kung ipagkakaloob lang natin ang buhay natin sa Kanya, bibigyan Kanya ng panibagong lakas. Bibigyan Kanya ng panibagong opportunity. Isuko mo muna ang buhay mo sa Kanya. Don't live on yesterday's faith. Kinakailangan ng mga Israelita ng panibagong pananampalataya, ng panibagong vision ng kayang gawin ng Diyos sa buhay nila. Kailangan nila ng panibagong portion of faith na makapagdadala sa kanila mula doon sa kinasasadla kanila patungo sa victory, new beginning na gusto ng Panginoon sa kanila. At ganun ka rin, kapatid. Yung mga past victories, kayang ulitin yan ng Lord sa buhay mo at higit pa. Yung mga failures, pwedeng hindi na yan maulit kung susunod ka sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng panibagong pananampalataya. Higit na paglago ang nais ng Diyos sa buhay mo. Psalm 85 verses 6 to 8 says, "Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show us your unfailing love, Lord, and grant us your salvation. I will listen to what God the Lord says. He promises peace to His people, His faithful servants, but let them not turn to flee." Ang sabi ni Haring David, I will listen to what the Lord says. Ito yung susi. Change your focus and listen to what the Lord is saying. Makikinig ka ba? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, makinig na tayo simula ngayon. Kung gusto po natin na i-embrace ang new beginning na ninanais ng Panginoon sa atin, ang gusto ng Panginoon sa atin na gawin sa buhay natin is to clarify your focus. Not only to change our focus, but to clarify our focus. I-discover natin kung ano ang gusto ng Panginoon na gawin sa atin. Sabi sa verse 19, "See, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it?" Yung word na perceive is tedao uha, yauda, doon sa original word. Na ang ibig sabihin ay to know by seeing. Care, recognition, ina-acknowledge, yung aware ka kasi nakita mo, kasi naintindihan mo. Kapatid, ano ang nakikita mo kapag tinitingnan mo ang sarili mo sa salamin? Nakakakita ka ba ng problema?
O nakakakita ka ng possibilities na nanggagaling sa Panginoon? Pag tinitingnan mo ang sarili mo sa salamin, ang nakikita mo lang ba yung dagdag na taba sa tagiliran mo? O nakikita mo na, wow, pinapakain talaga ako ng Panginoon ng masasarap, kaya ako nagkakaganito. Ano ang nakikita mo? Tingnan mo nga yung katabi mo. Alam mo ba na patuloy ang pinagpapala ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, I am going to make streams doon sa desert na meron ka. Doon sa wasteland na yon, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Yung mga Israelita, meron kasi silang choice. Pwede nilang tingnan yung past nila at na problema o kaya yung past nila na solusyon doon sa mga pagkakamali nila na ginagawa ngayon. Pwede silang mag-focus sa Panginoon at doon sa mga gusto ng Panginoon na gawin sa buhay nila. Sabi ng Panginoon, yung desert ninyo, lalagyan ko yan ng daan. Yung wasteland na yan, lalagyan ko yan ng streams. Kung gusto po natin na ma-discover ang napakagandang beginning na iniaalok ng Panginoon sa atin ngayong year 2024, clarify your focus. See yourself as God sees you. Ito ang una mong dapat gawin. Tingnan mo ang sarili mo kung paano ka nakikita ng Panginoon. Ang children of Israel, feeling nila, hindi na nila deserve ang lahat ng mga bagay na to. Kasi makasalanan sila eh. Kasi tumalikod sila sa Panginoon. Ang ilan sa kanila naniniwala na wala na silang magandang future. Pero maling-mali sila. Ikaw kapatid, minsan, pag tinitingnan mo ang sarili mo, makakaahon pa ba ako sa kahirapan? Natanong niyo na ba yun? Ganito na lang ba ang buhay ko? Ang pagiging Kristiyano ko ba, lalago pa rin ba ako? Kung ang tingin mo, wala nang pag-asa in God, pwedeng magkaroon ng streams sa wasteland na yan. Sa patapon na buhay ng mga tao, kung tatanggapin mo lang si Jesucristo, pwede kanyang bigyan ng napakagandang future. Sabi niya sa Romans 8:1 and 2, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Colossians 1:21 and 22, once you were alienated from God and were enemies in your mind because of your evil behavior. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. Para ma-discover po natin kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin, see your possibilities as God sees them. Para ma-clarify yung focus na meron tayo, na i-change natin, you must see your possibilities as God sees them. Sabi ng Panginoon, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Ang God natin, kaya niya mag-transform ng desert sa buhay mo at gagawin niya itong matubig at puno ng pagkain at puno ng pagpapala in abundance. Kayang gawin ng Panginoon yung patapon na buhay ng mga tao na puno ng success. Kung lalapit ka lang sa Kanya. Sabi sa 2 Corinthians 3:17-18, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Embrace natin ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. Tingnan natin ang ating mga sarili kung paano ka nakikita ng Panginoon. You're special. Mahal ka ng Panginoon. At meron siyang magandang future sa'yo.
yung pangarap ng Panginoon sa atin, yun ang ilagay mo sa mga pangarap mo. Yun ang sundin mo. And thirdly, para ma-embrace ang new beginning na yan mula sa Panginoon, commit yourself to God's plan. Suko mo ang sarili mo sa Kanya. Buong buhay mo. At lahat ng gagawin mo, ipagpaalam mo sa Panginoon. Lahat ng mga decisions mo, nakakaapekto yan sa'yo ng matindi. Mag-decide ka ng naaayon sa gusto ng Panginoon. Tanungin mo ang Panginoon kung ano gusto niyang mangyari sa buhay mo at iyon ang sundin mo. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Meron ang ginagawa ang Panginoon at marami pa siyang gagawin para sa iyo. Meron ang gusto, meron ang plano ang Panginoon sa iyo at isa sa katuparan niya yan kung isusuko mo lamang ang sarili mo sa Kanya. Tayong lahat ay tumayo. We have to change our focus. Clarify our focus and commit to God's plan. Sa ganung paraan, may embrace natin ang new beginning na gusto ng Panginoon sa atin. Ready ka ba sa gusto ng Panginoon na mangyari? Ready ka ba sa mga plano ng Panginoon sa buhay mo? Ibigay mo sa Kanya lahat ng glory. I-offer mo ang buong buhay mo sa Kanya. Gusto Kanyang yakapin. Gusto niyang maghari sa buhay mo. Ready ka ba na makinig? Ready ka ba na ibigay ang buhay mo sa Kanya? Come, Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your Spirit, move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. More of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your Spirit, move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you, Jesus, my Lord. I lift my voice to sing you praise, no matter what life may bring my way. I know that you are the God of my life. You are the one who holds it all. I lift my hands to worship you. Nowhere to find love so true. I know that you are
Savior. Who can stand between the Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I long to be with you. Let us worship our God, and I live to worship you. Let us offer our lives to God. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between hallelujah and me? Lord, we live. Lord, I live to honor you. So God, we honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Narito ang aming mga buhay, o aming Diyos. Ito ang offering namin sa iyo sa umagang ito. Tanggapin niyo po, Panginoon, at ikaw ang maghari sa amin. Salamat sa napakagandang future na gusto mong mangyari sa bawat isa sa amin. Isinusuko namin ang aming mga buhay sa iyo, Diyos. At ang nais namin, Panginoon, ay ikaw ang maghari. Ikaw ang maging Diyos. Sa lahat ng mga bagay na gagawin namin, ikaw ang mapapapurihan at dadakilain sa lahat ng sandali. Ikaw na Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Gusto namin i-embrace yung new beginning na gusto mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na itama ang bawat focus na meron kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging maliwanag. Yung future, yung napakagandang future na gusto mong mangyari sa amin. Naririto kami, Panginoon. Na-offer namin ang sarili namin sa iyo at nangangako na simula ngayon, makikinig kami sa bawat salita mo, Panginoon. At susundin namin ang lahat ng ito. Holy Spirit, hayaan mo na ang fire na nanggagaling sa iyo ay patuloy na maglagablab sa buhay namin. Mabago kami patungo sa image ni Jesucristo. Patuloy kami magbibigay ng pagdakila sa pangalan mo hanggang sa pagdating mo, Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi natin, ini-offer natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Alam niyo po ba na kasama sa pag-o-offer natin sa Panginoon ng buhay na yan, kasama dyan yung pag-o-offer sa Panginoon ng pitaka mo, ng packet mo, lahat ng yan ay ibibigay mo sa Panginoon. Before tayo na magbigay, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Diyos natin na sinasamba ay interesado sa pera mo. Hindi dahil sa kailangan niya ng pera mo, kundi
Sa Kanya na ang lahat ng mga bagay, kaya hindi po niya kailangan ang pera mo, pero interesado siya sa pera mo. Bakit? Kasi mahal mo yung pera na yan. Pinaghirapan mo yung pera na yan. Kaya interesado ang Panginoon natin sa pera na yan. And since interesado at importante ka sa Panginoon, then importante sa Panginoon ang pera na minamahal mo. Interesado siya sa pera na yan kung paano mo yan isi-secure, kung paano mo yan isi-spend, kung paano mo yan isi-save, at kung paano mo isi-share. Tandaan niyo po yung story ni Jesus Christ habang nandun siya sa loob ng temple. Tapos, nag-o-offering yung mga tao, nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering. Pumupunta yung mga tao sa unahan. Yung mga mayayaman, naglalagay talaga sila. Ang lalaki ng mga nilalagay nila. Kitang lahat ni Jesus Christ yon. Tapos, pagdating dun sa babaeng balo, na naglagay lang ng dalawang coin, kita din ni Jesus Christ. Kapatid, alam mo ba na nagbabantay si Jesus sa lahat ng binibigay natin sa Kanya, lalo na sa pagbibigay mo ng tithes and offering? Kung hindi interesado ang Panginoon dyan, ba't siya nagbabantay? Ang sabi ni Luke, sa Gospel of Luke, Jesus is watching. Talaga namang bantay na bantay niya. Clearly, interesado ang Panginoon sa pera mo, at hindi po tayo nagbibigay sa Panginoon dahil kailangan ng Panginoon yan, kundi ibinibigay natin yan sa Panginoon dahil ibinabalik lamang natin kung ano ang talagang Kanya. Sabi nga nila, ito daw po, ang tithes daw ay isang Old Testament law. Nagkakamali po sila sa pagsasabing yon. Kasi bago pa man ibigay na ito ay law sa Old Testament, si Jacob po sa Genesis 28, nagsalita na siya. Wala pa po doon yung law na kinakailangang magbigay ng tithes and offering. Sabi niya sa Genesis 28:20-22, nasabi niya na, dahil prinotektahan ako ng Panginoon, sabi ni Jacob, dahil nag-provide ang Panginoon sa akin, then magtatayo ako ng isang altar, at ire-recognize ko na yon ay place of worship and sacrifice ko sa Panginoon, at ibabalik ko sa Panginoon ang 1/10 that was given to me. Nangako na agad si Jacob. Nangako siya dahil gusto niyang magpasalamat sa Panginoon. Ang pagtitithes po ay isang papasalamat sa Panginoon dahil nagiging grateful tayo sa Kanya sa lahat ng mga blessing na tinanggap sa atin mula sa Panginoon. Ang offering, para saan ito? Dahil nga po ibang offering. Ang offering, sabi sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give. So offering po ito ha, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So offering, puso ang sukatan. So offering, gaano mo kamahal ang bibigyan mo. Walang pilitan, walang takutan, walang tulakan, puso ang nagde-decide. Kaya bago mo dalhin dito yung offering mo, yung ilalagay mo dyan sa offering envelope na yan, tanungin mo muna ang sarili mo, gaano ko ba kamahal ang Panginoon? Ano ang mga reasons kung bakit tayo magbibigay ng ating tithes and offering? Gamitin po natin yung word na whole. Dahil sabi sa Malakay 3, bring your whole tithes into the storehouse. Whole, ang tithing and offering po natin is an act of worship. Motivated dahil thankful tayo sa Panginoon. Dahil in gratitude, nagbigay sa atin ng Panginoon, then in gratitude, bibigyan din natin ng Panginoon or ibabalik natin ito sa Kanya. Kapag nagbibigay ka ng tithes and offering mo sa God, sinasabi mo sa Kanya, thank you, Lord. Pangalawa, nagbibigay tayo ng tithes and offering natin dahil it is an act of holiness. Ang sabi sa Leviticus 27:30, tingnan nyo na lamang po sa inyong mga tahanan, dito po unang ginamit ang terminology, unang paggamit ng terminology na tithing or yung 1/10 na word. Ang tawag ng Panginoon sa tithes na ito ay holy.
a holy act. Pag sinabing holy, banal sa harapan ng Panginoon. Pag sinabing holy, perfect. Kaya, kapag tinanggap mo ang pagpapala sa Panginoon, ang una mong tatanggalin ay ang tithes and offering mo. Dahil perfect eh. Hindi yung napagpilian, hindi tira-tira. Kompleto. Kaya galing ito sa gross income at hindi sa net. Tithing and offering is an act of obedience. Sa letter O. Kung talagang mahal mo ako, sabi ni Jesucristo, susunod kayo sa akin. Siyang may sabi niyan. Sundin natin ang Panginoon at magbigay tayo ng ating tithes and offering. Hindi po ako makakasigurado kung ang bawat member ng CCFISPB ay talagang nagbibigay ng tapat sa Panginoon ng kanilang tithes and offering. Isang bagay lang ang masisigurado ko sa inyo. Tinuturo yan at pinipreach dito sa church na ito bilang pagsunod sa Panginoon. At ang hiling ng Panginoon sa atin, i-honor natin siya sa pagbibigay ng ating tithes and offering for the sake of His kingdom at para tayo'y makasunod sa Kanya. Kapag meron po tayong area of our lives na hindi tayo nakakasunod, ito daw po ay hindi isang obedience problem, but a love problem. Kaya hindi ka nakakasunod sa pagta-tithes and offering dahil questionable ang pagmamahal mo sa Panginoon. Patunayan natin sa Panginoon na kaya niya tayong pagkatiwalaan sa oras na ito. And ang giving po is an act of love. Sino ang minamahal mo ng higit sa lahat? Mas mahal mo ba ang Panginoon kaysa sa trabaho mo? Mas mahal mo ba ang Panginoon kaysa sa laman ng wallet mo? Mas mahal mo ba ang Panginoon kaysa sa relationship na meron ka ngayon? Ang Panginoon nagbigay ng lahat ng pagpapalang yan. Mas mahalin natin siya kaysa sa lahat ng ito. At panghuli, ang pagbibigay sa Panginoon is an act of evangelism. Pag nagbibigay ka, kinoconfess mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Sinasabi mo lamang na importante ang Panginoon sa iyo at ibibigay mo sa Kanya ang hinihingi niya sa atin. Sa marami sa atin, ang pagta-tithes and offering po ay isang transformation na napakalaki. Kasi syempre, mahal natin ang pera. Mahalaga sa atin ang pera eh. Pero kung mas mahal natin ang Panginoon, then let us worship Him. Gawin nating holy ang ibibigay nating tithes and offering sa Kanya. Maging obedient tayo sa Panginoon at lagi nating ibigay ang pagmamahal na ito sa Kanya ng totoong-totoo at i-confess natin sa lahat na siya ang ating Lord. Sabi sa verse 10 ng Malakay 3, prove me. Napaka-importanting phrase, which means to put me to the test. Sabi ng Panginoon, try me. Normally, hindi po natin dapat pinuput to the test ang ating Panginoon. Pero sa case na to, ang sabi niya, meron siyang unconditional promise, put me to the test. See if I won't bless you for it. And I will pass that test. Alam mo, kapatid, sa tinagal-tagal ko na po na nagtatides at nag-offering sa Panginoon, isang bagay ang natutunan ko, hindi mo pwedeng talunin ng Diyos sa pagbibigay. Magbigay ka, nang ang sukatan mo ay ang iyong puso, at maging tapat tayo sa pagbibigay ng ating tithes. Day, the
without you all day long. I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why I'm so blessed. Hallelujah. Ang God natin, binless niya tayo throughout 2023 at all the more, kailangan natin ibigay yung ating life sa Kanya. Kaya tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let us sing this song as we offer our lives to God. Lord, we give you our hearts, we give you our lives, we give you our souls. Alam namin, Lord God, na ito, O Diyos, ang kanaisan mo, Panginoon. Hallelujah. Bless you. Praise you, God. Hallelujah. So here it is, my alabaster heart. I'm keeping nothing back from who you are. No hidden treasure veiled back your love. You're a lifetime worth of worshiping. It's only just a start. So here it is, my every waking day. The minutes, hours, the years of endless praise. Oh, you're worthy far beyond all I could say. There's a lifetime worth of worship in the nuance of your name. So let it rise like incense, my whole life, a fragrance every ounce, be broken at your feet. And every breath, an offering, my heart cries, this song sings over you, my worthy King of Kings. So let it rise like incense, my whole life, a fragrance every ounce, be broken at your feet. And every breath, an offering, my heart cries, this song sings over you, my worthy King of Kings. Oh my love, oh my love, oh my love, you can have it all. Oh my love, oh my love, oh my love, you can have it all. Oh my love, oh my love, oh my love, you can have it all. Oh my
here broken at your feet. And every breath, an offering, my heart cries, this love sings over you. How worthy, King of Kings. Let it rise like incense, my whole life, a fragrance every ounce, here broken at your feet. And every breath, an offering, my heart cries, this love sings over you, my worthy King of Kings. You are worthy, God. Karapat-dapat ka sa lahat. Ang papuri ng iyong mga anak ay para sa iyo lamang. Pagdakila namin ay para sa iyo lamang. At ang mga tithes and offerings na ito, Panginoon, hanggang dito ang aming kakayanin, Panginoon, na pagpupuri sa iyo. Tanggapin niyo, Panginoon, ito bilang mabangong samyo sa inyong harapan. Galing ito sa aming mga puso. Binibigay namin sa iyo bilang pag-worship namin sa iyo. Alam namin na holy sa iyong harapan ang mga tithes and offerings na ito. At alam namin, Panginoon, na ito'y pagpapakita ng pag-obey namin sa iyo, ng aming pagmamahal. Nais namin i-declare sa lahat na kami ay mga tagasunod mo, na kami ay mga anak mo. Kaya tanggapin mo, Panginoon, ang mga tithes and offerings na to ng iyong mga anak at gawin mo sa iyong mga anak ang iyong pinangako. Na pagpapalain mo sila ng higit kesa sa kanilang mga inilagay dito, O God. Sa pangalan ni Jesus, we declare it. Amen. Sa lahat ng ginawa ng Diyos ngayong 2023 sa ating buhay, walang ibang dapat papurihan kundi siya lamang. Amen? Walang ibang dapat pasalamatan at ipagsigawan sa buong mundo that our God is good. Siya lang ang dapat nating papurihan. Kaya ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Let's give the best worship, the best adoration to our God. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Breath and all that I am never cease to
Lord. All the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand forever. To the promised side, shout to the Lord, shout to the Lord. Hallelujah. Power, majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand forever. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. And I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on a solid ground. Hallelujah! Mga kapatid, itong araw na ito ay araw ng pagsasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos sa atin ay mabuti. Amen! Hallelujah! Kaya pasalamatan natin at purihin ang ating Diyos. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on a solid ground. It makes me wanna shout, woo, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Woo! And all the honor and all the praise. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up, turned me around, how He placed my feet on the solid ground. Woo! It makes me want to shout, oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy. Hallelujah. And all the praise. It makes me want to shout. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, honor, praise.
Opo, Panginoon. Iisipin lamang namin ang lahat ng kabutihan mo, Panginoon, sa amin. Wala kaming pwedeng ibalik sa iyo kundi ang ipagsigawan ng kapurihan mo. Ang dakilain mo sa buhay namin, O Diyos. Papuri sa pangalan mo. Glory, glory, glory and honor and glory, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa bawat pagbagsak namin, ikaw na Diyos namin nang siyang nagtatayo sa amin. Salamat, Panginoon. Sa bawat kahinaan namin, ikaw ang nagpapalakas sa amin. Merong victory sa bawat laban na meron kami dahil kasama ka namin, O Diyos. Salamat sa buong taon ng 2023, Panginoon. Sinamahan mo kami, iningatan mo kami, pinagpala mo kami. At sa pagharap namin sa 2024, mag-e-expect kami ng mas maraming pagpapala mula sa iyo. Yes, God. Yes. Mas maraming miracles, O God. Mas maraming challenges sa aming pananampalataya. Pero magtatagumpay kami dahil kasama ka namin, Panginoon. Papuri sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Kine-claim na namin, Panginoon, ngayon pa lang na meron ng katagumpayan ng lahat ng ito. Kasama ka namin. Ano man ang mga kahilingan ng iyong mga anak, tinugon mo na ito, O Diyos. At tutugunin mo pa, mas higit pa kesa sa inaasahan namin, Panginoon, ang ibibigay mo. Sapagkat dakila ka, makapangyarihan ka. Alam namin na may mga bagay na hindi namin kakayanin, pero pagkasama namin ikaw, all things are possible. And we can do everything through Christ who gives us strength. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Kapatid, ano man ang kahilingan mo sa Panginoon, taas mo ang kamay mo sa Kanya ngayon, hingin mo yan sa Kanya, sapagkat nakikinig siya. Sa pagharap namin, Panginoon, sa 2024, alam namin na kasama ka namin. Alam namin na bibigyan mo kami ng katagumpayan. Tulutan mo po, Panginoon, na lalo kaming lumapit sa iyo, makinig kami sa iyo, dakilain ka namin sa aming buhay. Itataas ka namin, Panginoon, at uunahin ka namin higit sa ano pa mang bagay. Church, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon each and every one. And everyone will say,